Magandang gabi po, Santa Clara. Bago po ako magsimula ay nais ko po muna ipakilala ang aking sarili. Ako nga po pala si Antonia Eslaom na nagmula sa Santa Clara at ngayon po ay ako po ay naka-assign upang magbalita ngayong araw. Ngayon po, ang ating balita ngayong araw ay ang SWS 56% say Marcos should fight inflation first before corruption woos. Maynila, Pilipinas. Mas maraming Pilipino ang naniniwalang dapat pagtuunan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng pansin ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin kaysa sa mga issue ng korupsyon. Ayon sa isang survey ng social weather stations SWS na inilabas nitong Miyerkules. Ayon nga po sa survey na inatas ng think tank na Strobers Group at sinasagawa ng nakaraang buwan, 56% ng mga Pilipinong tinanong ang nagsabing dapat unahin ng Pangulo ang proyekto lamang ang nananawagang tutukan ng pamahalaan ang korupsyon. Bakit mahalaga ang napiling isyong balita? Mahalaga ang balitang ito dahil ipinapakita nito ang totoong sitwasyon ng mga Pilipino. Ngayon, hirap sa taas ng presyo ng mga bilihin, lalo na ng bigas at pagkain. Ayon nga din sa survey, mas gusto ng mga tao na unahin ni Pangulong Marcos Jr. ang inflation kaysa sa mga issue ng korupsyon. Ibig sabihin, mas ramdam ng mga Pilipino ang bigat gastos sa araw-araw kaysa sa ibang problema ng bansa. Mahalaga ito dahil ito ang boses ng mga mamamayan na humihiling ng agarang aksyon mula sa gobyerno. Sa panahon ngayon, ang bawat piso ay mahalaga at ang bawat pagtaas ng presyo ay dagdag ng pasanin sa bawat pamilya. Paano nga ba ito nakakaapekto sa ekonomiya sa bansa? Para sa akin ay makakaepekto ito sa bansa dahil ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay direktang nakakaapekto sa kabuhayan ng bawat Pilipino. Kapag hindi naagapan ng pamahalaan ang inflation, maaaring tumaas pa ang bilang ng mga nagugutom at naghihirap na pamilya. Dahil dito, babagal ang ekonomiya at mawawala ang tiwala ng mga tao sa pamahalaan. Sa kabilang banda, kung agad itong matutugunan, makakatulong ito para gumana ang buhay ng mga mamamayan at lumakas muli ang ekonomiya ng bansa. Kaya, malaga na ituon ng gobyerno ang pansin sa pagpapababa ng presyo ng mga pangunahing bilihin upang magkaroon ng mas maayos at mapumuhay ang bawat Pilipino. Bilang isang kabataang Tomasino, magbigay ng pamaraan para makatulong sa pagtugon sa hamon dulot ng isyu balita. Bilang isang kabataang Tomasino, makatulong ako sa hamong dulot ng pagtaas ng presyo ng bilihin sa iba't ibang paraan. Una, magiging responsable ako sa paggastos at titiyakin na ginagamit ko lang ang pera sa mga mahalagang bagay. Pangalawa, susuportahan ko ang mga lokal na produkto upang matulungan ang mga magsasaka at maliliit na negosyante na kumita. Pangatlo, gagamitin ko ang social media para magbahagi ng tamang impormasyon at hikayatin ng iba na maging mapunuri sa mga isyong panlipunan. Kasabay nito, sasali ako sa mga proyekto ng paaralan o komunidad na tumutulong sa mga nangangailangan at nagsusulong ng food security. Sa huli, mag-aaral ako mabuti upang maging kabataan may malasakit at kakayahang makatulong sa pagunlad ng ating bansa. Anong SDG ang maiugnay sa balita? Paano may isa sa katuparan ang SDG na napili? Ang SDG 2, Zero Hunger ay layuning walang kagutuman at lahat ay may sapat na pagkain. Mahalaga ito sa balita ko dahil ang pagtaas ng presyo ng pagkain ay nakakaapekto sa kakayahan ng mga Pilipino na makakain ng sapat. May isa sa katuparan ito sa pamamagitan ng pagtulong sa lokal na magsasaka, pagsuporta sa mga programang pang-agrikultural, pagpapatupad ng proyekto ng gobyerno para pababain ang presyo ng pagkain, at wastong paggamit ng pagkain.
ang pakikihalahok ng kabataan at komunidad sa food security programs ay makakatulong din sa paggamit ng layunin ng SDG 2. Yun lamang po para sa aking balitaan. Muli ako po si Antonia Aslaham at maraming salamat po sa inyong pakikinig.